Bro, tulungan mo ako. Nandito si Apong Medalyon, bro. Tinamaan ako ng orasyon niya. Muntik na ako madali. Hindi niya ako tatantanan hanggat hindi niya ako makukuha. Kaya ngayon nagtatago ako. Bro, papunta ako ngayon sa bro? Papunta ako ngayon sa location ni Julius at sana ay makabante din kayo dito or doon sa location niya. Kasi nasagupan niya daw si Apo Medalyon at sobrang daw. Muntika na daw siyang madali. Kaya kailangan talaga na proceed na tayo kasi yung hinahanap natin na si Apo Medalyon is nakaharap na ni Julius. So yun po mga idol, no. Hindi ko na po naabutan si Commander Garo. At yun. Dito lang po muna ako magpalipas ng gabi, no. Kasi nasa na tayo 5:47 ng hapon. So yun. Dito sa camera ay medyo maliwanag pa po pero sa sa actual medyo nag-aagaw na yung makulimlim na kumbaga. Yan nag-iiba-iba ng yung camera natin. Yan po yung nangyari nung time na nahulog ako. Naging yung camera niya. So yun mga idol, no? Siguro mamayang gabi or kung kaya kong lumakad mamayang gabi pupunta ako sa location ni Julius kasi nakasagupan niya daw si Apo Medalyon at muntik pa siyang madali, no? So medyo delikado yung sitwasyon doon at baka pupunta din doon si Garo or si Commander Garo, no? Baka papunta din doon. Kaya pupunta po ako sa location ni Julius at sana ay makapunta agad ako doon or makarating agad ako doon na walang aberya sa sa daanan. Kasi sobrang tindi po talaga ng location na to. At marami pong kalaban na nagbabantay, no? Buti na lang hindi siya nahawakan Apo Medalyon kasi yung nangyari naglalakad po siya parang paabante siya tapos may nakita daw siyang isang tao nagbabantay at yun bigla na lang daw lumabas si Apo Medalyon. Yun yung sabi niya sa akin kasi matapos niyang mag-voice message na naman siya, kumbaga tinawagan ko na siya, no? Kasi para ma-secure yung niya, yung sitwasyon niya at ligtas naman daw siya ngayon sa location niya at yun nga lang kailangan talaga na makaabante kami doon para kung sakaling magkasagupa kami ni Apo Medalyon marami kami, no? Kasi kung isa lang parang mahihirapan talaga lalo na pag may kasamang tauhan. So buti na lang si Julius medyo malakas din yung niya, yung katawan at medyo malakas din yung depensa na, yung protection niya sa laban sa sa kahit anong uri ng orasyon na tatama sa katawan niya. Yun nga lang iba po yung orasyon ni Apo Medalyon. Sobrang lakas po talaga ng tao na yan. Hindi biro po yung lakas ng tao na yan. Kasi isa po yung guro yan po yung nagbibigay alam paano makipaglaban, paano magplano. Alam niya pasikot-sikot lahat ng strategy
At yung fighting skill halos magkatulad lang kami. Yung tindig, yung halos kahit boses nga mga idol kahit boses yung pananalita. Kahit pero ano lang, yung boses niya parang malaki, parang medyo mas malaki siya. Tapos ako malumanay ako magsalita Tapos siya parang bagsikin or yung matapang na tao talaga pag siya yung nagsasalita. Parang yung tono ng pananalita niya parang pabagsak, parang bagsak yung ano niya at mahahalata mo sa ano niya, sa pananalita niya na matapang talaga at yun, walang sinasanto yan. Pero yung sinabi ni Julius parang wala daw yung baston, wala daw yung tungkod ni Apo Medallion. Parang samurai lang daw yung dala ni Apo Medallion Kaya yun yung yun yung masabi ko sa sarili ko na yung alas ni Apo Medallion saan kaya yun, kasi yung tungkod niya yung yung tungkod niya yung pinakamalakas na mutya niya. May tungkod kasi yan mga idol sa tuwing yung tungkod na yan, yung tungkod ni Apo Medallion, yan po yung palagi niyang kasama. Kahit ako nga nakatikim ako ng kapangyarihan ng tungkod na yan kasi kasama yan sa training. Pag nagkamali ka, talagang makakatikim ka. Kaya yun, parang naging paborito niyang estudyante ako noon kasi nakitaan niya ako ng potensyal. Kaya sobrang galit ni Garo sa akin. Kasi unang naging estudyante si Garo kaysa sa akin Commander Garo. Si yan yung totoong pangalan niya. Totoong pangalan niya is Jorik. Yan. Jorik yung totoong pangalan ni Commander Garo. At na kumbaga naging bantugan niya noon kasi kada may tao or may tauhan siya na nagkakasala, pinapatay niya agad, walang sinasanto din yung tao na yun. At matigas. Pero iba talaga yung commander sa commander or lakas ng commander versus sa commander yung maglalaban-laban. Kasi kahit gaano kalakas yung ni Garo, kung kapantay niya lang halos yung lakas ng katunggali niya, mahihirapan din siya. At hindi naman din po tayo papayag na malagay sa peligro. Hindi tayo papayag na matalo tayo sa laban, no? Kasi marami po tayong alas marami po tayong strategy. At yun nga, hindi ko lang binuhos kanina yung lakas ko kasi delikado. Baka maubusan tayo ng lakas. Hindi ko kasi yung usapan namin ng tropa na pag nakita nyo si Apo Medallion, wag na tayong lalaban. Kumbaga pagmasdan lang natin kung saan pupunta, ganito ganyan, saan yung location, ito ganyan, sundan lang. Pero yun yung pinakamahirap na plano. Yan yung mahirap talaga kung si Apo Medallion or si Garo yung susundan mo lang. Kasi kahit gaano pa yung orasyon mo or yung pagtatago mo ng enerhiya, madiditik ka din. Madiditik ka. Kasi habang nagsasalita yan, yung utak niyan nag-uusal yan ng orasyon Pabalik-balik lang yung pag-usal ng mga orasyon. At iba-ibang klase yung mga orasyon na inuusal ng utak niya habang nagsasalita yan mga idol. Kaya
minsan sinasambit niya yung mga pambasag sa proteksyon, yung kadalasan. At yun nga, kailangan ko makapunta kay Julius. Pero pahinga muna tayo saglit mga idol, no? Kailangan ko makapunta kay Julius. At ito, pakinggan po natin yung voice message ni sinend sa atin ni Brother Julius. So yun, pakinggan po natin. Bro, tulungan mo ko. Nandito si Apong Medalyon, bro. Tinamaan ako ng orasyon niya. Muntik na ako madali. Putik kamay. Puti, nakatakas pa ako. Nakapag-ano pa ako ng lakas. Sana kung nasan ka man, bro, matulungan mo ako. Magmadali ka, bro. Parang gipit na ako dito. Nahanap niya ako eh. Hindi niya ako tatantanan hanggat hindi niya ako makukuha. Kaya ngayon nagtatago ako. Pinaguan ko na yung presensya ko para hindi niya malaman kung saan ako nagtatago ngayon. Sana matulungan mo ako, bro. At sana kontakin mo din sila Brother Max para tutulong din. Grabe, bro, sobrang lakas talaga ni Apo Medalyon, bro. Tinanggap ko yung orasyon niya pero hindi kinaya ng katawan ko. Nanginginig ang buong katawan ko, bro. Grabe. Dito ako malapit sa location na binigay mo sa akin, bro. Alam mo yung location na kung nasaan ako ngayon. At isend ko sa iyo kung nasaan ako ngayon. Para malaman mo kung saan ka pupunta. Aantayin kita dito, bro. Nandito pa si Apong Medalyon, bro. Maaligid pa. Nasa paligid. Dala ka ng pagkain, bro. Gutom na ako, bro. O tubig man lang. Wala kasi akong dala eh. Kahit tubig lang, bro, okay na yun. So yun mga idol, no? Napakinggan nyo po yung voice message galing po kay Brother Julius. At nanginginig daw yung katawan niya nung tinamaan siya ng orasyon ni Apo Medalyon. Kaya yun, minessage ko na po sila Brother Max. At yun, eto po, pakinggan nyo po yung message ko kay na Brother Max para maano nyo po yung mga pinag-usapan namin or yung mga conversation namin, no? Kasi nasa ibang location din sila. So yun, pakinggan nyo po yung voice message ko sa kanila. Bro, papunta ako ngayon sa location ni Julius at sana ay makabante din kayo dito or dun sa location niya. Kasi nasagupan niya daw si Apo Medalyon at sobrang muntika na daw siya madali. Kaya kailangan talaga na proceed na tayo kasi yung hinahanap natin na si Apo Medalyon is nakaharap na ni Julius. So ingat kayo, bro, pag-abante nyo kasi sobrang dami po ng kalaban. Sobrang dami talaga ng kalaban, bro. Hindi pwede na basta-basta nun tayo maglalakad pag nasa bundok tayo. Kailangan alerto at kailangan yung mga strategy natin di mawawala sa isip natin, no? Ano yung mga dapat gawin kasi delikado talaga, bro. At ako ngayon naglalakad ako papunta doon kay Brother Julius. Plano ko pa sana na magpagabi, magpalipas ng gabi sa isang location. At eto pa, nakaharap ko yung kanang kamay ni Apo Medalyon, si Commander Garo. Sobrang lakas niya na ngayon. At magkaano kami niya noon magkaaway kami.
Kasi kumbaga malaki yung galit niya sa akin din noon pa. Kaya bro, mag-ingat kayo palagi at wag nyong pababayaan yung bawat isa sa inyo. So ipagdadasal ko yung yung maaga yung pagpunta sa location ni Julius at doon na lang tayo doon na lang tayo mag-aabot. Magkakaabot kasi papunta na din ako doon pero sobrang layo ko pa. Alam mo naman 3 kilometro pa yung lalakarin ko papunta doon kay Julius. At sabi ko kay Julius naman na niya, kumbaga i-secure niya yung sarili niya. At kung makita niya ulit si Apo Medallion, huwag niyang ibaling yung tingin niya. Kasi sigurado siya, sabi niya sigurado siya na si Apo Medallion andun pa yung presensya ni Apo Medallion sa lugar kung saan siya ngayon, no? Nasa paanan lang ng bundok yung mga kalaban daw. At yun din yung tingin ko, bro. Kaya yun, bro. Doon na lang tayo doon na lang tayo mapag-aabot, no? Ingat kayo palagi, mga bro. So yun mga idol, napakinggan nyo po yung voice message ko kina Brother Max. At yun po. Ano po yan kumbaga kailangan talaga na ngayon na nakita na si Apo Medallion. Kasi yan yung plano Kung sino yung makakita kay Apo Medallion mag-message agad para abante agad, no? At ngayon na-confirm ko na din na yung mga kalaban, parang na-confirm ko na yung mga kalaban halos nasa paanan na ng bundok. Wala na, parang lumulusob na sila, no? Pero yung pinagtataka ko lang, parang iilan lang yung mga tao na andito or yung mga tauhan nila na kasama nila ngayon. Sigurado po ako na may mga may mga tauhan na din sila ngayon sa patag na naghihintay lang ng tiyempo. Kaya doble ingat po tayo lahat ng mga idol. At yung mga anak po natin, sa lahat po ng mga magulang, no? Yung mga anak po natin, kailangan i-secure po natin, hatid kung nasa school, ihatid natin. At kung nasa bahay, huwag papalabasin. At pag matutulog paggabi, kailangan padlock lahat, no? Padlock lahat. Tapos kung may aso man kayo kailangan wag niyo itali yung aso niyo pagkagabi. Kailangan paggabi pwera na lang doon sa mga nasa gilid ng highway yung bahay. Kailangan talaga na itali yung mga ninyo, yung mga aso. Pero yung mga tao po na nakatira sa paanan lang ng bundok, malapit lang sa bundok, kailangan talaga na yung nakataling mga aso ninyo, nyo na, pakawalan nyo pag gabi or nasa alas 8 or alas 7 ng gabi. Ganun. At kailangan yung mga membro ng pamilya is alas 8 pa lang ng gabi, nasa bahay na lahat, no? So, yun. Awareness, para lang po sa awareness natin lahat, no? So yun, abante po tayo mga idol. Pupuntahan po natin si Julius, no? Kasi delikado po din yung sitwasyon niya. Sila Brother Max, nakikipaglaban din sila ngayon. At ewan ko kung nakatuloy ba si Brother Maui sa pag-explore, no? So, panoorin nyo na lang po sa video nila kung ano yung nila doon, sitwasyon, no? So, yun. Abante po tayo mga idol at sana po patuloy po kayo magdasal sa safety namin at sana po suportahan nyo po yung bawat isa sa amin, no? At yun. Maraming salamat sa suporta po ninyo mga idol at sana po magtagumpay tayo sa mission. So yun, abante po tayo mga idol.